Ang paglaban sa kahirapan ay hindi isang kilos ng pagkakawang-gawa. Ito ay isang gawa ng katarungan. Sa ating bansa, ang Pilipinas, ang isa sa mga pangunahing saksi sa kung paano tayo inalipin ng kahirapan. Sa paglipas ng panahon, wala masyadong pagbabago ang nagaganap. Sino nga ba ang may pagkukulang? Ano ang dahilan sa mabagal na pag-unlad ng mga Pilipino? Marami ang nagsasabing katamaran daw ang sanhi kung bakit nananatili ang kahirapan sa bansa. Ngunit hindi ako sumasang-ayon na ito ang dahilan ng kahirapan sa Pilipinas, sapagkat kailangan nating maunawaan ng lubos ang sitwasyon na ito bago natin husgahan ang nagdudulot nito. Ang katiwalian, na kung minsan ay kilala bilang paglustay ng mga pondo para sa kapakanan ng publiko. Ayon kay Abrea 2023, maraming individual ang naniniwala na ang Pilipinas ay kabilang sa mga pinakakurap na bansa sa mundo. Ang Pilipinas ay pumasok sa numerong 116 sa 180 bansa sa mga tuntunin ng hindi bababa sa katiwalian. Ayon sa Corruption Perception Index o CPI ng Transparency International, ang bansa ay halos kabilang sa nangungunang ikatlong bahagi ng mga pinakakurap na bansa. Ang globalisasyon at ang epekto ng mga nagdaang mananakop na bansa sa ating kultura ay maiharap nito, kung saan ang mga mayayamang dayuhang kapitalista at dayuhang mamamayan na kumukontrol sa iba't ibang negosyo ay kumukontrol sa gobyerno upang alisin ang mga karapatan ng manggagawa, habang ang ibang mga bansa ay patuloy na makialam at magbibigay ng tulong pinansyal na nagsisilbing sukol upang isulong ang kanilang sariling mga agenda. Ang edukasyon ay isang pamumuhunan sa ating kinabukasan. Gayunpaman, maraming tao ang hindi makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Nakasaad sa Manila Bulletin 2023 na ayon sa PSA, 18.6% ng mga batang Pilipino ay hindi pumasok sa paaralan noong 2022. Ang pagkumpleto ng post-secondary education o kolehiyo, trabaho, kawalan ng personal na interes, kasal, ang mataas na gastos sa edukasyon, o mga problema sa pananalapi ay kabilang sa mga dahilan. Sa 28.3% ng mga mag-aaral sa rehiyon na hindi pumapasok sa paaralan dahil sa trabaho, ang Calabarzon ang may pinakamataas na rate ng hindi pangkaraniwang bagay nito. Samantala, 81.4% ng mga bata sa pagitan ng edad na 5 hanggang 24 ay naka-enroll o regular na pumapasok sa paaralan. Mukhang ng kaunti lamang ang porsyento ng mga taong hindi nakakakuha ng sapat na edukasyon ay malaki pa rin ang epekto nito. Maraming tao na kulang sa pag-aaral ang nahihirapang makahanap ng trabaho, kung minsan ay wala man lang. Kahit na wala silang sapat na pera, paminsan-minsan ay nagpapasya silang lumikha ng kanilang sariling pamilya. Panghuli, dumarami ang populasyon ng Pilipinas dahil sa kahirapan, na nagdudulot din ng mga bagong issue para sa bansa, ngunit walang masamang epekto sa mamamayan o sa gobyerno. Sa Pilipinas, 3 sanggol ang ipinapanganak bawat minuto, o humigit kumulang 1.4 milyon taon-taon ayon sa punto. Higit pa rito, ang populasyon ay patuloy na lalago ng 2 milyong taon. Ito ay humahantong sa pagsisikip sa paligid at ang pangangailangan para sa infrastruktura na nakikita na sa maraming bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, sa mga kadahilanang nabanggit, korupsyon, edukasyon at populasyon, kalakip na ang mga kadahilanang hindi nalalaman ng mga taong hindi nakakaranas nito. Masasabi nating hindi katamaran ang dahilan kung bakit hindi makaahon ang karamihan sa atin. Bagkus, dapat natin itong bigyan ng hustisya na ipaglaban ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino tungo sa masaganang pamumuhay. Magbigay tayo ng liwanag at
pag-asa sa ating kapwa. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya at huwag magbulag-bulagan sa mga hamon ng buhay sa panahong ito. Naaapektuhan man ang buhay mo o hindi. Nais ko sanang pasalamatan kayo sa inyong pakikinig. Ngunit nang ako'y magsimulang magsalita rito, ay hindi niyo na ako narinig. Bagkus ako'y isa lamang sa milyon-milyong tinig na pilit tinatahimik ng lipunang ito. Ikaw, na nanonood ngayon, makikinig ka ba sa hiyaw ng bayan? O pilit kang yuyukot, magbibingi-bingihan?